So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyong itinatanong sa akin palagi dyan sa comment section. So mga kamanok, if ever na may mga katanungan po kayo, especially yung mga newbie, yung mga baguhan, yung mga may agam-agam na matagal nyo na pong gustong itanong o maliwanagan, so ilagay nyo na po yan sa comment section. Handa po natin yung hanapan ng kasagutan at ibigay sa inyo ng mas malinaw. Kaya mga kamanok, lagi ko sinasabi at hinihiling sa inyo, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, yung mga videos, yung mga recommendations, yung mga paalala ko sa inyo, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin po sa ibaba. So kung nagawa nyo na po yan, huwag na po natin ito masyadong patagalin pa at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ang unang katanungan po mga kamanok ay galing kay Soto Rendon. Okay, so idol, sana bigyan mo naman ako ng pansin. Taga Pangasinan po ako. Kailangan pa ba painumin ng manok kung wet feeding na po? Salamat po. Okay, kung kayo po ay gumagamit ng pamamaraan na kung saan ay binabasa nyo po yung pagkain ng inyong mga alagang mga manok, it's either sisiw, tandang, inahin, o basta sa inyong lahat ng mga alaga is wet feeding. Pag sinabi pong wet feeding, nilalagyan nyo po ng tubig o inihahalo nyo na po direkta sa patuka yung tubig. Kailangan pa ba natin itong painumin after ng pakain? Yes po mga kamanok. Kailangan pa rin po natin silang bigyan ng painom, okay? Right after na kahit naka-wet feeding na po sila. Bakit po mga kamanok? Kasi po, sa mga oras na lumilipas, halimbawa, tapos na silang kumain, di ba, bibilang pa yan ng ilang oras bago ulit siya pakainin. So, pagdating ng tanghali o pagdating ng, makailang oras, makakaramdam sila ng uhaw. So, kailangan may access sila doon sa tubig. Okay? Kailangan may access sila sa fresh water. Hindi kesyo, wet feeding na sila, sabihin ng iba dyan, kamamay, basa na naman yung pakain ko. Oo nga, basa. Pero syempre, yung init, yung panahon natin, hindi natin masasabi. Di ba, sana kung medyo malamig o umuulan, iba-iba. Pero kahit kahit umuulan, dapat pa rin painumin. Kasi yung manok natin, hindi natin masasabi kung kailan sila mangangailangan ng fresh water. Ang katawan nila, humihingi din po ng fresh water. Kaya yung inyong mga alaga, kita nyo, kahit sila ay naka-wet feeding, umiinom pa rin sila, naghahanap pa rin sila ng tubig. Mas maganda na po yung may access sila sa fresh water kahit naka-wet feeding sila. Hindi po minsan sapat yung tubig lang na nihahalo sa pagkain para ma-sustain yung maghapon na uhaw. Lalo na nga po kapag mainit ang panahon. Okay? Kaya mga kamamay, mga kamanok, mas maganda magbigay kayo ng access sa fresh water sa inyong mga alaga. At yun yung iba, napapansin ko to sa ating mga alaga, pag yung tubig na nandyan ay hindi nyo po pinapalitan every 4 to 5 hours or 6 hours, ayaw din nilang uminom Kahit may access sila sa tubig, kung hindi fresh, ayaw uminom. Tapos subukan po ninyo, napalitan nyo na yung tubig. Yung ibang manok, pag kitang pinapalitan ng tubig, saka sila umiinom. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, napakahalaga po na meron silang access palagi sa fresh water. Okay? So, maliwanag tayo dyan. So, pangalan nito. So, Soto Rendon, sana po ay maliwanag po yung explanation ko dito. Okay? Ayan, so ito naman galing kay Tech C50. Idol, hanggang ngayon ba isang beses sa isang araw ka pa rin magpatuka ng iyong mga alagang mga manok? Yes po mga kamanok. Once na naipa-adapt nyo po ito, yung 1 day 1 eat sa inyong mga alaga starting from 3 months and up, so yan na po ang magiging sistema ng kanilang pagkain. So yan po yung diet o dieta nila na talaga mapapansin po ninyo na mas maganda sa katawan ng inyong mga alaga. Okay? Yung iba hindi naniniwala, yung iba medyo tinatawanan tayo. Sabihin ng iba, kamanok, di nangayayat yan. Kamanok, di ano yan, napasma. So hindi po mga kamanok. Hindi po sila mapapasma. Kasi po mga kamanok, mapapansin po ninyo kapag naka 2 times per day po kayo ng pagbibigay ng pagkain, umaga at hapon. Halimbawa, 7 a.m. to 4 p.m. Napansin ko dyan kasi ako, gumamit din po ako ng sistema ng 2 times per day bago po ako nag-switch sa 1 day 1 eat. Okay? Kasi masasabi ko na mas maganda itong isa kung nagamit mo na or nasubukan mo na parehas.
Pero kung sasabihin ko na ito lang one day one it ang aking na-try, possible. Sige, pwede niyo akong sabihan or tawanan na hindi maganda yan. Pero nasubukan ko po eh. Nasubukan ko po parehas. Kaya nakapag-conclude po ako na mas maganda po itong isa. At hindi po ako aalis doon sa old way ko kung hindi po mas maganda itong bago. Okay? Kasi po doon po sa dalawang yon, sa experience ko na yon, doon po ako nagkaroon ng conclusion, ng generalization. 'Di ba? Ika nga ay ng summary ng lahat. Mas maganda po si One Day One Eat. Yung iba po medyo nag-aalala, natatakot na baka mangayayat yung manok kasi hindi pa po nila natatry yung isang part ng pagmamanok o yung isang way ng pagbibigay ng pagkain sa mga manok. Ito po mga kamanok, simpleng pahapyaw lang kung bakit mas maganda po ang One Day One Eat. So One Day One Eat po mga kamanok, unang-una, less ang trabaho. Hindi na po kayo magbibigay ng pagkain sa umaga eh. Painom lang po ang ibibigay ninyo, less ang trabaho. Kung halimbawa, imagine po ninyo may 1,000 kayong manok. Patutukain nyo yan sa umaga at hapon. Di ba? So, ang trabaho niyan. Pero kung sa hapon lang kayo magbibigay ng pagkain, napakagaan. Bawas trabaho, alam mo yun, bawas galaw. So, nakakatulong. Tapos, yung inyong mga alaga, yung appetite. Pag sinabing appetite, yung gana po ng manok sa pagkain, talagang makikita mo kapag naka One Day One Eat ka. Wala pang 3 minutes. Okay, sabihin natin wala pang 3 minutes. Yung 60 grams po ninyo, inuubos nila kagad. Okay, talagang hindi sila tumitingin eh. Yung ulo nila, dire-diretso lang sa pagkain, saka lang sila titigil o kaya saka lang sila titingala na ganyan kapag wala na talagang pagkain. Naghahanap pa sila ng pagkain kapag ganyan. Mas maganda. Mas tipid sa patuka, mas less sa trabaho, at makikita mo yung manok, napakaganda. Walang taba, walang sapola. Okay? So, yan po yung benefits ni One Day One Eat. Napakabilis pong magtunaw. Okay? So, next question muna po tayo galing kay Jomar Palma. Idol Mamay, ano ang magandang gamot para sa atay ng mga nokis? Hihintayin ko ang kasagutan mo, Idol. God bless po. Okay. Sa mga alaga po natin na nagka-problema sa atay, pag sinabing problema sa atay, ito po yung pagkakataon o ito po yung segment na kung saan yung inyong mga alaga kumain na ng kumain. Sobrang laki na ng butse. O sobrang takaw naman, hindi pa rin talaga manaba. Napurgan nyo na, na-priming nyo na, wala talaga eh. Nabigyan nyo na ng injectable supplements, wala talaga eh. Anong problema? It's possible na ang problema niyan is nasa atay na po. Nasa atay na po yung problema. So, gamit po kayo ng Liberator. Ito po inihahalo sa painom. Okay, inihalo sa painom sa kanya po, ipaiinom sa inyong mga alaga. Kung napapansin nyo po, nagawa nyo ng lahat, napurgan nyo na po, binigyan nyo ng masarap na pagkain, nabigyan nyo ng injectable supplements, so ayaw pa rin tumaba. So, bigyan nyo po, subukan nyo lang po baka sakali po na masyado na pong maraming toxins. Okay, yung kanilang atay, kaya pala hindi na maka-absorb ng nutrients, masyado ng maraming toxin. Okay, susubukan lang po natin kasi kapag talagang damage po yung atay, yung liver, yung vital organs, wala na po talaga yan. Kahit bigyan pa natin ng Liberator, wala na po. Pero kung medyo madumi lang po, dahil sa marumi ang kinakain o something na hindi po natin madalas napupurga o kaya naman ay madalas tayo nagbibigay ng injectable supplements, so makakatulong po. Makakatulong po si Liberator para malinis po, ma-refresh. Okay, ika nga ay ma-deplete lahat ng mga toxins, okay, yung mga waste product dyan sa mga vital organs na yan. So, makakatulong po mga kamanok si Liberator pagdating sa inyong mga alagang payat. Okay, so mas maganda nga, maaga pa lamang, halimbawa pagdating nila ng 6 months, okay, kung nakikita nyo, medyo kulang sa katawan yung 6 months, kahit napurgan nyo na po, kulang pa rin sa katawan. So, bigay kayo ng Liberator, painom po kayo ng Liberator sa kanila. Alright? So, next question po tayo. Ito galing kay Ronnie Gonzales. Ronnie, ang tanong mo ito, Boss, ano po ba talaga ang gamot sa coryza? Okay, ang coryza mga kamanok, as early as 1 month and a half, 1 month and 2 weeks, or 6 weeks. Nagkakaroon na po ng coryza. Baka nga minsan mas maaga pa. Pag yung inyo pong mga sisiw na ganyan, mga baby stag, mga 1 month and a half, nakita nyo po, nagkukusot na po ng ganito. Kinakuskus na po nila yung ganitong mata. Alagaan nyo na po yan. Magbigay na po kayo ng vaccine. Coryza vaccine po mga kamanok. Okay? So, ako dito kapag higit ng 1 month,
binibigyan ko na po sila ng kahit konti lang na Coryza vaccine. Pinatitikim ko lang. Point 1, pinatitikim ko lang muna para sa ganun wag lang talagang dapuan. Kasi pag hindi ko nabigyan, pag nagkusot na matang gano'n kinabukasan, yung mata nila, mapupula na. Parang medyo namamagano yung ganitong gilid. Tapos after a days pa, makikita mo, nagluluha na sila. And after a few days pa, makikita mo, matamlay na ang kanilang pagkain. And after a week, makikita mo, lalaki na ng kanilang ulo. So that is because sa Coryza. Paano pagka may Coryza na po mga kamanok? Actually, medyo mahirap po ito eh. Medyo hassle po talaga itong bigyan ng, alam mo yun, ng remedyo. Kaya hanggat maaari, magbakuna kayo. Magbakuna. So try nyo po na tubig asin. Halo nyo po yung asin sa tubig, inyo pong haluin hanggang sa matunaw. Ihilamos nyo po umaga at hapon sa kanila. Umaga, tanghali at hapon kung may oras po kayo, irektan nyo lang po sa mata para mahugasan. Tapos magbigay po kayo ng Oculin. Okay, drops po ito. Ito po ay oil-based na talagang medyo matagal-tagal mawala sa mata. Okay, so oil-based po ito, hindi po ito water-based. Oil-based po ito, patak nyo po ito sa magkabilang mata. Even if yung isa hindi pa affected ng Coryza, patakan nyo na rin po para sigurado po tayo. Okay, so pagdating sa Coryza, Oculin po, tapos tubig, magbanaw ng tubig at asin, warm water, ihilamos, umaga, tanghali at hapon sa kanila. So ilang muna sa ngayon mga kamanok, ang ilang mga katanungan na ating sasagutin, and hopefully, kagaya ng mga nasagot natin, ikaw na nanonood, if ever na may katanungan ka, lagay mo lang yan sa comment section. Lagay mo sa comment section pag nabasa ko yan at araw-araw ko naman yung nare-revisa. Kaya makakaasa ka na sasagutin ko yan para sa iyo. So muli, this is Linyada ng Mamay. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.